Salamat po sa salamat po sa privilege. Hello! Sala- Salamat po sa privilege. Ako po ay graduate din ng Bible Baptist Heritage College, no? BHBC. At hindi ko po pinangarap na someday I'll be standing behind this pulpit at mag-preach sa inyo. Amen? At yung aking pong minsan ngayon ay binisaya. Okay na ba? Amen. Pero magkakudita dito, delikado. So, mix na lang. Tagalog, English, konting Bisaya. Amen? Ako po ay taga Dumaguete po at salamat sa Diyos. Kasama ko ang aking may bahay, si Tess. Amen? At kami po ay pumunta dito para lang mag-attend sa birthday ng aking pastor. Ang aking pong pastor ay si Pastor Alan Earnhardt, no? Junior. At Thursday po ay sinelebrate ng church ang kanyang 75th birthday. Pero still, ang aking pastor is still alive and kicking. Amen? Medyo hirap siyang maglakad, pero ang puso niya ay para sa gawain ng Diyos. Bahala ng magdagdag ng edad, hindi lang magsawa ang puso sa gawain. Amen? Minsan yung mga puso natin kung saan napupunta na imbes na maglingkod, natatalisod. Tama? Kaya nga ngayong gabi po, allow me, no? I hope maging blessing po ako, no? Wala pong plano na mag-preach po ako dito sa inyo pong harapan ngayon. Actually, nung sinabihan ako ni Pastor Alan na mag-preach dito sa amin, kinakabahan na ako. Nung sinabihan ako dito na mag-preach, mas lalo akong kinabahan. Hindi na po ako nakatulog kagabi. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung anong klaseng mensahe ang mapapakinggan niyo po sa akin. But anyway, it is a privilege to stand behind this pulpit and to preach the Word of God. Wala naman po tayong pinipreach dito kundi salita ng Diyos. And I hope and I pray ay maging pagpapala po ako sa inyo. Amen? Kayo po ay naging papapala na sa amin ng aking may bahay. At I hope this message will be a blessing and reminder sa matag isa sa atin. No? Matag-usa kanato. Amen? Kinahanglan yung atong kasing kasong ampingan nato ni. Amen? Okay. 50% ba Bisaya dire? Or 75%? Amen. I'd like to ask everyone to please stand. Let us open our Bible to the book of Luke chapter 19. Very familiar story po dito sa Bible. Luke chapter 19. No? Pero meron akong gustong i-share sa inyo ngayong gabi dito po sa ating talatang babasahin. Let's have responsive reading. Luke chapter 19, beginning verse 1 down to verse 10. I'll be reading verse 1, kamo sa verse 2, and then let's read all together verse 10. Luke chapter 19. Okay, hintayin po natin uban. Okay, ang Luke 19, sunod po yan sa Luke chapter 18. Okay. Pampaalis po ng kabayan yung ginagawa ko, kaya pasensya na po kayo. Kung nakita na po, say aloud, amen. Okay, the Bible says in verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner.
And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Tatayo pong lahat sa verse 10. Everybody now read. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. The title of our message, of my message tonight, Little Man with a Big Heart. Little man with a big heart. Let's go to God in prayer. Our Heavenly Father, salamat po Panginoon sa patuloy niyo pong grasya na binibigay po sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa privilege na ibigay niyo po sa akin at sa aking pamilya na kami po ay magamit, mag-administer po dito sa San Pedro, CBBC. Salamat po sa privilege na binigay po sa akin ni Dr. Ed. Hindi ko po pinangarap na someday tumayo po dito. But this is a privilege for me to share the gospel to the people here. Lord, tulungan niyo po kami ngayong gabi. Wala po kaming layuning iba, kundi ang pangalan po ninyo ay maluwalhati sa aming buhay. Lord, use my life, even my lips this evening, O God. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ito po aming dalangin at samo sa pangalan po ng aming tagapagligtas, Panginoong Hesus. Amen. You may now be seated. Little man with a big heart. Mga kapatid, ang ating mundo ay humahanga sa mga malalaking tao. Tama? Especially pag may nakita silang mga popular na tao, hinahangaan ng mga tao. Malaki ang pera, malaki ang posisyon, malaki ang impluensya. Those are people na matatawag nating mga malalaking tao na hinahangaan ng mga tao. Pero sa Bible, ang hinahanap ng Diyos ay malalaking klase ng puso. Amen? Now, ang mensahe natin ngayong gabi ay tungkol kay Zacchaeus. And maybe some of you, all of us here, know the story. Isang little man sa katawan. Pero nang makakilala sa ating Panginoong Hesus, siya ay naging a man with a big heart. Amen? Hindi siya perpekto, hindi rin siya popular, pero nang dumating si Jesus sa kanyang buhay, lumaki ang kanyang puso para sa Diyos sa gawain at sa pagbibigay. Parang ayaw doon sa pagbibigay, ah. Amen? Ulitin ko po. Pero nang dumating si Jesus sa kanyang buhay, lumaki ang kanyang puso para sa Diyos sa gawain at sa pagbibigay. Ayun, okay na. Okay na. Sir Pops, okay na. Okay, closing prayer na tayo. May kasabihan, hindi nasusukat ang isang tao sa tangkad, kundi sa laman ng puso. Matangkad ka nga, malaki kang tao, pero ang puso mo naman napakailiit para sa gawain ng Diyos. Amen? Minsan yung puso natin, imbis sa Diyos ipagamit, sa ibang tao, sa ibang bagay natin ginagamit. Tama? Medyo mag-a-agree mga young people. Amen? Kasi may sinasabi pa silang, hindi kasi ako makatulog. Kung hindi ko siya makita, wala akong inspirasyon. Hindi ba inspirasyon ang ating pastor, ang ating mga magulang? At kung hindi ka makatulog, maligo ka para makatulog. Kulang lang yan sa tulog. Amen? So hindi nasusukat ang isang tao sa tangkad, kundi sa laman ng kanyang puso. I hope tonight that our heart is for the Lord. Kasi sayang na meron kang pusong literal,
pero hindi para sa Diyos. Matangkad ka nga, popular, maganda kang lalaki, maganda kang babae, pero ginagamit mo ang puso mo para sa labas. Imbes na para sa Diyos. Kaya nga ang mensahe, I hope, mahimong usa ka panalangin sa matag usa ka nato. Amen? 3 na po ang lingwahe ko. English, Bisaya, Tagalog. Amen? Ayoko nang gamitin yung isa pang-apat. Kasi hindi natin maintindihan lahat. Amen? Parang alakansya o alkansya. Hindi alakanse, kundi parang alkansya. Maliit ang alkansya. Pero kung puno, may halaga. Tama? Ganyan si Zacchaeus, napakaliit na tao. Pero ang laki ng puso para sa Diyos. Kapag si Jesus ay pumasok sa buhay ng isang tao, ang maliit na buhay ay nagkakaroon ng malaking puso para sa Diyos, sa gawain ng Diyos, at sa pagbibigay. Tonight, let me give you 3 important things how big the heart of Zacchaeus is. Although he is a little stature, maliit lamang siyang tao, but he has a big heart. First, he has a big heart for God. Look at the Bible. The Bible says in verse 1, "And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans." Pinuno siya ng mga maniningil. Amen? At siya ay mayaman. Take note of that. Siya ay mayaman. But in verse 3, the Bible says, "And he sought to see Jesus, who he was." Sana lahat ng mga mayayaman, no? Appeal na yung mga flood control dyan, ay hindi hanapin ng pera lamang, kundi hanapin nila si Jesus sa kanilang mga puso. Amen? Amen? The Bible says, "For the love of money is the root of all evil." Ang mga tao ngayon, Hello. ang mga tao ngayon, imbes ng Diyos ang hinahanap, pera na. Imbes na maglingkod sa Diyos, pera na ang pinaglilingkuran. Kaya nga pag ikaw ay natakpan na ng pera, hindi mo na makikita ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Iba na nakikita. Amen? Kaya nga binubulag ang tao o ni Satanas ang tao sa pera. Hindi masamang magkaroon tayo ng pera. Pero kung dyan na lang tayo nakakonsentrate, the Bible says, "For the love of money is the root of all evil." Isa nag-aaway dahil lang sa pera. Amen? Naghihiwalay dahil lang sa pera. Amen? Yes, si Zacchaeus ay isang pinuno ng mga maniningil na buwis. Siya din ay isang mayaman na tao. Pero the Bible says, he sought to see Jesus who he was. Amen? So the first thing na makikita natin kay Zacchaeus, little man with a big heart for God. Amen? He desired God personally. Amen? Dapat personal natin hanapin si Kristo. Amen? Hindi si Zacchaeus satisfied sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa posisyon. Hinanap pa niya si Jesus. Amen? Bakit? Kasi hindi pera ang magsasatisfy sa tao eh. You may have everything. The Bible says, "What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul?" Yes, mayaman ka. Pero hindi mo alam na pupunta ka sa langit, sa impyerno ka. Amen? Amen?
So si Zacchaeus, hindi siya satisfied sa kayamanan. Yes, mayaman siya. Meron siyang kapangyarihan. May posisyon. Pero hinanap pa rin niya si Jesus. Mga kapatid, ang malaking puso para sa Diyos ay nagsisimula sa matinding pagnanais. Hindi basta-basta ang ginawa ni Zacchaeus. Napakasimpleng kwento ito, pero napakalaki ang ating matututunan. Amen? Kaya nga dapat tayo, hindi lang Sunday Christian, hindi lang religion, kundi relasyon nato sa atong Ginoo. Yung mga nag-amen dyan, mga Bisaya to. Amen? So, he desired God personally. And then also, he humbled himself completely. Paano? Umakyat. Nakakita na kayo ng taong mayaman? Siguro naka-relos, mga singsing pa, tapos umakyat ng puno. Anong iisipin natin? Sira ulo siguro yan, no? Pero sa paghahanap sa Diyos, ay hindi sira ulo. Tamang ulo yan. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin hinahanap si Jesus, sino ang sira ulo? Si Zacchaeus o ikaw? Amen? He humbled himself completely. Umakyat siya sa puno. Isang mayamang opisyal, handang mapahiya sa mga tao para lang makita si Jesus. Can you imagine that? Minsan gusto nating mahiya, dala-dala natin ang Bible. Hindi po nakakayang magdala ng Bible. Luma na po yun na ibabalot mo pa sa papel o sa newspaper para hindi ka makita ng classmate mo na ikaw may dalang Bible. We should be proud that we have a Bible with us. Amen. Dahil sa King James Bible, nakilala natin si Jesus. Amen? Amen. Yung ibang mga ngaral dyan, hindi naman Bible ang dala. Tapos ikaw, Bible dala mo, nahihiya ka pa? Shame on us. Amen. Pero si Zacchaeus, hindi siya nahihiya. Yes, mayamang opisyal siya. Pero willing siyang umakyat para lang makita si Jesus. Mga kapatid, walang taong may malaking puso sa Diyos na may malaking pride. Tama? Akong Usbon, walang taong may malaking puso sa Diyos na may malaking pride. Dapat ang pride natin, sabon na lang. Amen? At least makakalinis pa yan. Pero yung pride mo, nakakasagabal yan sa gawain. The Bible says, pride goeth before destruction. Alam na alam natin yan. Pero pride pa rin. Napakasarap kasi. Amen? Tonight, hinahanap mo ba ang Panginoon sa inyong buhay? O hinahanap mo lang ang blessing sa Diyos? Minsan pupunta lang sa simbahan para makatanggap ng blessing. Hindi totoong hinahanap si Jesus. I remember dito sa Manila, may mga young people dito nag-aten-aten, nagsimba, nagpa-member pa sa choir. Thinking namin, seryoso, yung pala merong hinahanap. At nang makita, naging sila na. Kaya careful, yung katabi mo, baka hindi yan sigurado. Baka ikaw hinahanap niyan. Nagpapabaptize pa yan. Yes, baptize na ako! Yung pala, ibang motibo. Sino bang nakakita sa puso natin? Ang Diyos naman. The heart is deceitful and desperately what? Wicked. Kaya nga, hindi porke nandito ka at madala kang Bible, okay ka na.
you better check your heart. Ha? Talaga bang Diyos ang hinahanap natin? O ang Diyosa? Hindi ko alam kung saan lumalabas yung mga sinasabi ko eh. Hindi ko alam. Sir Jess, patawad po, Sir Jess. Amen. Hindi naman tinuro ni Sir Jess ito sa amin. Pero bakit natural na lumalabas? Amen. Tonight, willing ka bang magpakumbaba para sa pagkakilala sa Diyos? Salamat, meron tayong bisita. Religion cannot save. Good works cannot save. Ang pera hindi yan makapagdadala sa atin sa langit. The only guarantee for a person to go to heaven is through the Lord Jesus Christ. Kaya nga hindi aksidente na nandito ka. Plano ng Panginoon ito para makilala mo siya personally at magkaroon ka ng personal relationship kay Jesus Christ. You know, ang atong Ginoo, si Jesus Christ, walay gipili. Right? Hello? Come on. Wala siya gipili. Bata o pobre? Mayaman ka? O hindi naka-eskwela? But if you have a heart to seek Jesus and accept Him as your personal Savior, then you will be saved. Amen? That's it. Kapatid, baka ibang motibo mo kaya ka nandito sa simbahan. Kung hindi tayo willing magpakumbaba, hindi ho natin makikilala si Jesus. Tama? Pero thank God for this little man named Zacchaeus. He has a big heart for God. Second, not only he has a big heart for God, but also he has a big heart for godly work. Amen? The Bible says in verse 6, and he made haste and came down and received him joyfully. Nagmadali. Amen? Made haste, ibig sabihin, nagmamadali siya at bumaba at tinanggap siya ng may kagalakan. Amen? Sana sa paglilingkod natin, nagmamadali tayo na bumaba at tanggapin ang responsibility na may kagalakan. Amen? Sa labas, hirap din. Pero mas maganda yung naglilingkod ka na nahihirapan sa gawain para sa Panginoon yan. Amen? Wala nang madaling trabaho ngayon sa labas. Dito sa ministry, mahirap din. Pero tandaan natin, naglilingkod tayo sa King of Kings and Lord of Lords. Amen? Kaya nga, si Zacchaeus, although maliit lamang siyang tao, but he has a big heart for godly work. Nagmadali siyang bumaba at tinanggap ng may kagalakan. Amen? He acted immediately. Kaya nga kung meron kang responsibility sa church, you need to act immediately. Ay, saka na lang. Amen? Marami tayong excuses when it comes to ministry. Tama? Marami tayong excuses. Hindi ko pa kaya. Saka na lang. But Zacchaeus, he acted immediately. Hindi siya nag-delay. Hindi siya nagsabi, next time na lang, Lord. Agad siyang bumaba. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin bumababa. Nagmamatigas ka pa rin hanggang ngayon. Maraming preaching ka nang narinig. Pero hanggang ngayon, pinapatigas mo pa rin ang puso mo. It's about time. Maybe last year, nag-fail ka. This is the opportunity for you to do something for the Lord. You need to act immediately. Maybe tomorrow, it's too late na. Amen? Redeeming the time because the days are evil. Kung titingnan po natin ang nangyayari po dito sa ating mundo,
it's not getting better. It's getting worse. Even churches nowadays getting worse. Tapos hindi pa tayo magpapagamit sa Diyos. Ano na lang mangyayari? People will perish without knowing Christ. Amen? Dapat hindi na tayo mag-delay. Amen? Hindi na natin sabihin, Lord, next time na lang, sila na lang muna. Dapat agad tayong bumaba. Ang pusong mahal ang Diyos, handa sa agarang pagsunod. Tama? Kung saktong imong kasing-kasing, abay, malipay kang mga lagat sa Ginoo, ana. Grabe yan yung mensahe, no? Parang speaking in tongues na. Parang sa Book of Acts. Amen? But this is the message that we need to hear tonight. Maaring malaking tao ka, pero napakaliit ng puso mo when it comes to godly work. Amen? He opened his life to the Lord. Hindi lang niya pinapasok si Jesus sa kanyang bahay. Pinapasok niya si Jesus sa buhay niya. Amen? Pero tayo minsan, ibang pinapasok natin. Ibang relasyon. Amen? Dapat relasyon natin sa Panginoon, pero ibang relasyon ang pinapasok natin. Tama? Yes. Imbis seryoso tayo sa Panginoon, seryoso ka sa Kanya. Kaya hindi ka magamit ng Diyos eh. Hindi tayo magamit ng Diyos kasi ibang puso ang pinaglalaanan natin. Imbis dapat sa Panginoon. Dapat yung heart natin is fixed, sabi sa Proverbs. My heart is fixed, O Lord. My heart is fixed. Pero saan nakatuon ang puso mo? Sa iba. Amen? That's why you need to watch our heart. Amen? You see, the heart of the problem is always the problem of the heart. Tama? Oo. Pag nakagawa ka ng kasalanan, galing yan sa puso. Pag nawala ka sa simbahan, hindi problema ng pastor, hindi dahil kay pastor, problema sa puso mo yan. Kaya nga, tingnan natin, ang ating bang puso para sa gawain? Amen? Mga kapatid, tingnan natin ang buhay ni Zacchaeus. Nung pinapasok ni Zacchaeus ang Panginoon sa kanyang buhay at sa kanyang bahay, may mga chismis. Murmur, sabi sa Bible. Amen? May kritisismo, pero hindi siya umatras. Kapatid, bahala na kung ano man ang sabihin nila para sa iyo. Basta't ikaw ay naglilingkod sa gawain ng Diyos. Doesn't matter. Amen? Basta alam mo na ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Diyos, bahala na kung anong sinasabi nila. Kasi totoo naman eh, pag ikaw ay nagtatapat sa Diyos, maraming criticism. Maraming, bahala sila, basta ikaw naglilingkod sa Panginoon. Amen? At the end of the day, sa Diyos naman tayo magbibigay. Amen? Totoo po yun, mga kapatid. No? Yes, may chismis, may kritisismo, pero hindi siya umatras. Pinapasok niya si Kristo. Godly work always invites criticism. And that is exactly what is happening. Kaya tayo minsan nakikriticize, puro na lang mo soul winning. At least nagsusol winning. Puro na lang kayo, Bible lang Bible. At least may Bible tayo. Amen. Baka lalampas na kayo sa langit. At least papunta tayo ng langit. Eh sila, sa impyerno. Amen? Kasi nga, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, marami talagang mag-expect ka ng criticism.
Ang isang mag-criticize sa atin, ang pamilya natin. Hindi tayo maiintindihan. Bakit ka nagsisimba? May simba na kayo ng umaga, meron pa kayo simba ng hapon. Tapos pa mo'y prayer meeting pag Wednesday. Abay, sobra na kayo na. Pero okay lang yan. Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kasama ba si Jesus sa mga desisyon mo? Sa ministry, kasama ba siya? O ministry? Sa love life, kasama ba siya? Sa love life, kasama ba siya? Minsan nagpapaalam kay pastor, sila na pala. Bira naman oh. Hindi nagpapaalam eh. Nagpapaalam, tama Sir Jess. Pastor, gusto ko na po mag-asawa, pero bit-bit na. Pambihira, oo. Sino na bang matutuwang pastor niyan? Imbis na ipag-pray ka ni pastor, hindi na lang. Amen! Kaya nga, sa desisyon natin, kasama ba si Kristo? Sa ministry, sa love life, sa pamilya. Sa trabaho. Pastor, gusto ko pong magtrabaho. Pag-pray natin. Isama ninyo si pastor. Sa klase ng trabaho, baka ibang trabaho yung ginagawa natin. Para at least alam ni pastor, may 5% si pastor. Amen? Flood control ba yan? O ano ba? At least may 5%. Pero hindi tayo ganun. Amen? Ang malaking puso ay hindi spectator, kundi servant ng Panginoon. I hope all of us willing to do God's work. A servant heart. Amen? Malaki ba ang puso natin sa Panginoon? Sa paglilingkod? Are you seeking God? O iba ang hinahanap natin? Are you willing to give your heart sa Panginoon? Are you willing to surrender your life to God? Kasi matagal ka nang tinatawag sa Diyos. 2025 pa hanggang ngayon, 2026, pinatatagal mo. Kasi pinatatagal mo o pinatitigas mo ang puso mo eh. Why not surrender your life sa ministry? And God will bless you. You see, when I surrender my life in the ministry, sabi ko, Lord, nagtrabaho po ako at ako'y breadwinner sa amin. Sino po ang magpapakain sa aking pamilya? Pero hindi pala totoo. When I surrender my life in the ministry, hindi pinabayaan ang aking pamilya. Sabi nila, gutom daw sa ministry, lalo na doon sa Dumaguete. Gutom ba to? Amen? Last Thursday lang, pinakain kami doon sa isang venue. Grabing pagkain. Amen? Tapos pag na-invite ka pa, pakakainin ka pa, hanggang magkasakit ka. Amen? Kaya hindi basta sunggab ng sunggab. Siguruhin mo yung gikaon. Amen? Amen! Usahay ka tong laming pagkaon? Dili minsan pwede. Sakit abutin natin yan. Amen! But Zacchaeus has a big heart for God. He has a big heart for the godly work. And then last na po. Pwede nang isuot uli ang sapatos. Luma na yun, pero natatawa pa rin. Luke chapter 19, verse 8 to 10. Look at what the Bible says. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Amen?
And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Amen. So not only Zacchaeus has a big heart for God, but also he has a big heart for godly work. And lastly, he has a big heart for giving. Abay, humina. He has a big heart for giving. He has a big heart for giving. Amen. Di ta dapat maging dalo sa paghatag. Amen. Kaya ang unang nihatag ang Ginoo baya. Amen. For God so loved the world that He what? Gave. Tapos, gitagaan ka sa Diyos, di ka marunong muhatag sa offering. Ay, pagkadalo ni mo. Amen. Giving was willing. Hindi siya inutusan. Amen. Wala nag-utos sa kanya na magbibigay. Hindi siya pinilit. Amen. Kusang loob. Pero ikaw pinipilit na. Pinipreach na, pero ayaw mo pa rin magbigay. Sobra ka na. Inuutusan ka na, ilagay mo sa offering. Hindi pa rin, matigas pa rin talaga. Pero salamat, yung pinractice ni Zacchaeus na giving was willing. Sa puso yan. Hindi siya inutusan, hindi siya pinilit, pero kusang loob. Grace makes people generous. Dahil sa grasya ng Diyos, sa kaligtasan mo, natuto tayong magbigay. Kasi hindi naman tayo nagbibigay before eh. Gusto natin, tanggap lang. Ang mga panahon ngayon, napaka-selfish. What is mine is mine. And what is yours is mine also. Grabing pagkadalo, yun. Di ba? Dalo yan. Binigyan ng Panginoon, hindi marunong magbigay in return. Amen! Binigyan ka ng trabaho, nanalangin ka pa nga, sinabi, Pastor, pag-pray mo ko na magkatrabaho. Kasi pag nagkatrabaho po ako, makakabigay na po ako. Makapagbibigay na ako ng tithes. Nung nagkatrabaho, wala. Amen? Amen? Pero salamat kay Zacchaeus, kusang loob. Dahil sa grace na experience niya, that makes him generous. Kaya nga, grace makes people generous. Not only giving was willing, but giving was sacrificial. Amen? The Bible says, half of his goods, fourfold restoration, hindi tira-tira, hindi rin sobra, sakto. Yes, may sakit sa bulsa o sakit sa bulsa, pero saya sa puso. Amen? Di ba mas masakit kung hinold up ka? Pero pag nagbibigay, hindi ka magbigay. Amen? Tapat, mga kapatid. Magbigay po tayo ng tapat sa Panginoon. Kasi tapat siyang nagbigay para sa atin. Sakit yan, masakit sa bulsa, pero masaya sa puso. Di ba mas masaya yung nagbibigay? Di ba? Ini-illustrate palagi, di ba? The more you give, the more God will bless you. Amen? It is more blessed to give than to receive. Saan natin natutunan yan? Sa Bible. Kaya nga pinagpala ka ng Panginoon dahil natuto kang magbigay. Binless ang pamilya mo dahil natuto kang magbigay. Amen? Kung hindi ka giver last year, let us be giver this year. It starts with the heart. Amen? Maliit na tao si Zacchaeus, pero napakalaki ng puso niya when it comes to giving. Hindi siya naligtas dahil nagbigay siya, kundi nagbigay siya dahil
siya ay ligtas na. Marami nagbibigay para maligtas eh. Pero salamat kita, nagbibigay dahil ligtas na tayo. Amen? In fact, yung kaligtasan natin, hindi natin mababayaran yan. Amen? Walang certain amount para ipambayad natin sa kaligtasan natin. That is why in verse 9, the Bible says, this day is salvation come to this house. Kaya nga kung isang Kristiyano, so-called, naligtas, pero hindi nagbibigay, baka hindi pa dumating ang kaligtasan para sa kanya. Kasi ang totoong naligtas, marunong magbigay. Amen. Yung iba sa inyo, iba ng itsura. Ganun na. Sabi ko, anong oras kayo matatapos to? Malapit na po. Amen? Paano ba tayo dapat magbigay? Amen? At ano ba ang dapat nating ibigay sa Diyos? Una yung oras, importante yan. Amen, yung talento, yung kayamanan, pwede nating ibigay. Kasi ang pusong binago ng Diyos, hindi nakakapit, kundi nag-aalay. Amen? Ang tight, hindi tight, kundi tight. Nagbibigay, mga kapatid. Amen? Parang ilog na dumadaloy. No? Sariwa yan. Amen? Pero ang tubig na nakatigil o stagnant, mabaho yan, delikado yan sa dengue. Amen? Kapag ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa puso natin, natural para sa atin ang pagbibigay. Tama? Yes. Totoo po yan. Kaya nga mga kapatid, ito yung mahalagang tanong para sa atin ngayong gabi. May big heart ka ba para sa Diyos? O maliit pa rin hanggang ngayon? May big heart ka ba para sa gawain ng Diyos? O nakaupo ka lang palagi at nanonood? May big heart ka ba sa pagbibigay? O ayaw mong ibigay? Amen? Kung hindi ka paligtas, si Jesus ay dumaan din ngayon. This is not an accident. This is the right time for you to accept the Lord Jesus Christ. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Maaring tinatawag ka ng Diyos, pero ayaw mong tumugon sa panawagan ng Diyos. Your problem is this. Amen? Hindi hinahanap ng Diyos ang malalaking katawan. Hinahanap niya ang malalaking puso. I hope tonight, you have a big heart. Sama ni Zacchaeus, little man with a big heart. Tonight, let us check our heart. Kung tapat kang naglilingkod sa Diyos, kung tapat ka sa Panginoon, seryoso ang impuso mo. Ngayong gabi, let's make a commitment sa Panginoon. By kneeling down here in front. Don't just make a decision there sa upuan. Dito, let's make a decision tonight. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, salamat sa mensahe na binigay niyo po sa amin. Lord, salamat for reminding us. Yes, si Zacchaeus, maliit na tao, pero napakalaki ng puso when it comes to God, when it comes to godly work, and when it comes to giving. Tonight, Lord, Ikaw ang nakakaalam sa loob ng aming puso. Habang tayo po ay nakapikit, nakayuko, tanungin natin ang ating sarili. Malaki ba ang puso natin para sa Diyos? Malaki ba ang puso natin para sa gawain ng Diyos?
when it comes to giving? Do you have a big heart? Now is the right time to talk to God and say, Lord, give me a big heart for God, for godly work, and